So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisis. So, ngayong araw, another update naman tayo patungkol naman ito kay Kibuloy. So, ang video ito ay mula kay Opinion Mo TV. So, meron itong pamagat na sa wakas, Kibuloy, sumuko na. Grabe, nakakaiyak na huling mensahe. Hashtag Kibuloy, hashtag Duterte, hashtag PBBM, hashtag Bibi Sara. So, yun. Yan yung panonoorin natin at bibigyan natin ng reaction. So, bago natin simulan, Opinion Mo TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisis. So, mga kanoisis, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, sa wakas, Kibuloy, sumuko na grabe. Nakakaiyak na huling mensahe. Ewan ko kung maiiyak kayo dito ha. Basta ako never akong maiiyak dito. So hashtag Kibuloy, hashtag Duterte, hashtag PBBM, Bibi Sara. So Opinion Mo TV, Filipinoisis, like, comment, share, subscribe. Start. Pastor Apollo Kibuloy nagsalita na hinggil sa Ulit. Ulit lang. Hindi nag-start. Pastor Apollo Kibuloy nagsalita na hinggil sa mga pangyayari sa kanyang buhay Nako. at sa kanyang kingdom. Nagsalita na nga mga idol si Pastor Apollo Kibuloy na leader ng KOGC sa pamamagitan mga idol ng isang tinig na ayon sa kanya mga idol ay hindi niya maaaring ipakita ang kanyang mukha dahil sa pangyayari sa kanyang buhay na kanyang kinakakatakutan. Na ayon nga sa kanya mga idol anumang oras ay maaari siyang dakpin, hulihin at may posibilidad pa na siya ay umano ay patayin. Marahil ay napakinggan mo na mga idol. Masyadong overthinker si Pastora. Or ewan ko nakita niya ba yan sa future. Kaya ganun yung reaction niya. Ang mensahe ni Pastor Apollo Kibuloy at marahil mga idol ay isa ka sa naawa sa kanya. Subalit bago tayo maniwala sa kanyang mga sinasabi mga idol ay kinakailangan natin buksan ang ating isipan dahil hindi lahat ng mga nakakaawang tinig mga idol ay kinakailangan nating paniwalaan. At Yun, dahil tama, natumbok mo, Opinion TV. Ganun naman talaga. Huwag tayong magpaloko agad sa mga ipinapakita nila. Kasi especially, though hindi siya politiko, pero mostly sa mga politiko ganun eh. Nagpapaawa effect, sobrang bait, pero kapag nanalo na, boom! Ubos ang pondo. sa atin mga idol ang maawain ay marahil ay isa ka sa naawa kay Pastor Apollo Kibuloy dahil sa kanyang tinig na talaga namang nakakaantig at nakakaawa. Ngunit bago Hindi natin naman ito ako pakinggan mga idol ay ninanais ko na buksan ang inyong puso at isipan at lalong lalo na ang inyong pangunawa para hindi kayo maligaw at para hindi kayo madala sa emosyon na sinasabi ni Pastor Kibuloy. Narito at pakinggan natin mga idol at buksan mo ang iyong pangunawa. Ito po si Pastor Apollo Kibuloy, ang appointed son of God ng Kingdom of Jesus Christ, the name of our God name. Son of God talaga. Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatay. Kasi rendition ng kanila, hindi na po extradition. Kaya wala na akong kalayaan at wala na po akong depensa sa sarili kong kundi ang Panginoong Diyos lamang. Kung paano itinago ng Diyos si Elijah sa evil woman na si Jezebel nang nagpakain sa kanya ay mga ibon na lang. Ganon din ang gagawin ng Diyos sa akin. Hindi ako ibibigay sa kamay ng masasama. Pag ganito ang pamamahala is an evil and righteous administration. I am telling you. Diyos ba talaga ang hindi magbibigay sa'yo o sarili mong desisyon yan na hindi sumuko kasi alam mo na sobrang guilty ka? 'Di ba? Kasi kung totoong yung si Jesucristo nga 'di ba? Na pinalitan mo yung trono Nagpaano nga siya kahit alam niya na siya yung anak ng Diyos. Nagpapako nga siya sa cross Hindi nga siya natakot. Tapos ikaw sasabihin mo na itinago ka ng Diyos. Nako. Sa bantayan natin ito mga kababayan ko. 73 years na po ako. Magse-74 years na ako dito. Tanda Lahat na ng pala. administrasyon na daanan ko na. Lahat ng mga naging pangulo. Mula kay Diosdado Macapagal. Mula po sa maliit pa ko kay Magsaysay. Kay Carlos B. Garcia. Kay Diosdado Macapagal. Kay Marcos Sr. Kay Cory Aquino. Pagkatapos kay Ramos. Pagkatapos kay Gloria Macapagal. Erap. Pagkatapos kay Erap. Pagkatapos kay Noynoy. Ramos. Pagkatapos Noynoy. si Aquino. Noynoy. Duterte. Pagkatapos ang ating Pangulong Duterte. Wala At dahil sa sobrang sama ng loob Wait lang, tsaka ano namang kinalaman kung ilang presidente na yung napagdaanan mo? 'Di ba? Eh di mas grabe ngayon.
Kasi itong administrasyon lang na ito yung naglakas loob na yanigin ka. 'Di ba? Na mga idol ni Pastor Apollo Kibuloy ay hindi nga niya mga idol na pigilang isumbat ang kanyang naitulong sa ating presidente na si BBM, na kung hindi dahil di umano sa kanila o sa kanya ay hindi mananalo si BBM. Wala po kaming nadaanan ganito. Naginigipit kami sa aming sariling bansa ng mga dayuhan na kasabwat ang ating pamahalaan na ating sinuportahan pa naman noong nakaraang eleksyon. Tandaan mo, President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, pati ikaw, Martin Romualdez, hindi kayo dyan ngayon kung hindi kayo tinulungan ng SMNI at ng buong sangkatauhang Pilipino. Naniwala sila sa amin sapagkat ang SMNI lamang ang may credibility noong panahon yun hanggang ngayon. Hindi rin makapaniwala yung mga idol si Pastor Apollo Kibuloy. Yung lang ang take ko lang dyan, nung sa tawag dyan, yun nga yung suporta. Ang kaibahan kasi ni BBM is siya, nung nanalo na siya, parang naka-oath na siya or nakapangako na siya sa sarili niya na kapag nanalo ako, wala nang kakampi-kakampi dito, wala nang kasama-kasama dito. 'Di ba? Kaya nung nanalo na siya, kung ano yung mga ibinabato sa inyo, 'di ba? Yung time na nawala sa trono si P. Duterte, nagsilabasan yung mga issue. Damay si Bato, si Duterte, pati yung mga anak ni Duterte, parang ganun, 'di ba? So kasi parang ang ni BBM Chan, siguro dati hindi nag-push through yung mga ibinabatong yan kasi syempre si P. Duterte yung nasa administrasyon eh. Ngayon na wala na siya sa administrasyon, parang nagsilitawan na yun. Of course, need yung palusutin. Tapos kung usapang tulong naman, ang pagtakbo kasi sa politika, hindi mo dapat binibase sa kung sino yung tumulong sa iyo nung eleksyon, dapat pagsilbihan mo yun or ikukonsinti mo yung mga kamaliang nagawa niya. Kaya nga ito yung nakakadismaya eh. Sobrang daming nadismaya dito kay Senator Robin Padilla. Kasi kahit na lantaran na yung mga witness or mga may basis naman yung mga bintang sa iyo, pastor, ay parang si Robin Padilla. Parang mas ginigipit pa yung mga witness or whatsoever. Tapos sobrang sure pa si Senator Robin Padilla na sobrang bait ni pastor. Of course, sasabihin niya yun kasi kaibigan kayo eh. Which is dito nagkakaproblema kasi sa politika dapat walang kaikaibigan. 'Di ba? Dapat taong bayan yung pagsilbihan, hindi kaibigan. 'Di ba? Kaya kung mapapansin nyo, sobrang daming mga Duterte supporter na wala na. Nagsimulatan na or naka-realize something like that. 'Di ba? Na nangyayari ito sa kanyang buhay dahil di umano siya ay hindi naman drug lord at hindi rin siya adik. Ako, hindi ako drug lord. Ni minsan. Sige, pagpalagay natin na hindi ka talaga drug lord or hindi ka pero syempre may mga ibang kasalanan ka eh. Alam nga naman hindi mo harapin 'yon. 'Di ba? Yung mga fraud ba 'yon? Yung human trafficking. Wala kang kinasangkutan sa drugs. Pero yung iba naman hindi mo pagbabayaran 'yon. 'Di ba? Hindi ako nakatikim ng droga. Mulang-mula pa, inialay na ako ng aking ama na maging isang ministro ng banal na kasulatan. Hanggang ako'y lumaki, hanggang ako'y naging 74 years old, hindi ko po na-enjoy ang aking kabataan sapagkat hindi ako nagliwaliw. Ako po'y nangaral. 50 years na ako nangangaral. 38 years in the kingdom ministry. Ni isang sigarilyo, hindi tumama sa bibig ko. Ni maliit na bisyo, hindi ko pinasok. At tungkol naman mga idol sa mga babae na nag-aakasa sa kanya ay hindi niya naiwasang sambitin na di umano siya ay pinag-aagawan ng mga babae kung kaya't gano'n na lang kadesperado ang mga ginagawa ng mga babaeng gustong siya ay sirain. Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon inaakusahan ako ng napakaraming babae. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Yan ang tinatawag kong Potiphar's wife syndrome. Hindi po ako nagsasalita ng ganito kasi magpapahiya ang mga babae niyan. Nag-aagawan sila. Mahirap ang sabihin. Pinag-aagawan nila. Sana all. Well, siguro ay may katotohanan yun kasi meron naman tayo mga tinatawag din ng mga babae na gold digger or mga mukhang pera. Tapos syempre, Pastor Kibuloy, may pera ka naman. So, may malaki din talagang possibility na pag-aagawan ka talaga ng mga babae.
Pero syempre, yung sapilitan or pinilit mo, ibang usapan na yun. 'Di ba? Yun yung claim eh. Hindi naman pinag-aagawan yung claim, yung mga reklamo. May nagreklamo ba na, "Uy, magrereklamo kami kasi pinag-aagawan namin si Kibuloy, ayaw pumayag." Hindi naman gano'n yung reklamo eh. Ang reklamo naman nahalay, napilit, napagsamantala. 'Di ba? Taliwas, taliwas, taliwas. Ako, dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo mapag nangyari ito. Sabi ko hindi mangyayari yan kasi dedicated ako eh. O, napahiya, ngayon binayaran at ngayon binabaliktad ang lahat ng istorya. Mahirap pong sabihin ko ito kasi masisira ka ng pagkababae. Napilitan lamang ako sapagkat ang buhay ko po'y nanganganib. At dito nga mga idol sa mga sumunod na salaysay ni Pastor Apollo Kibuloy ay parang ipinapalabas niya na siya ay tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas dahil sinasabi niya na siya daw Akala mo talaga may pag-asa, no? Malabo yan. Kahit nga si BP Sara, ewan ko kung makakalusot pa siya this 2028 eh. Though may ano din man, may possibilities din naman na lumusot siya. Pero ewan ko kung gaano ka-accurate. Or I don't know. Makakaalaman lang talaga yan sa 2028. ang mamumuno sa sambayan ng Pilipino. Hindi kayo tatayo ngayon, mga kababayan ko, sapagkat ako'y living dead na. Wala nang kwenta itong buhay ko. Iaalay ko ito sa bansang Pilipinas. Ako ang mamumuno upang tayo ay magkaroon ng kalayaang muli. Unang-una sa aking kababayan sa Kingdom Nation, sa aking mga leaders na papatayin din, at sa lahat ng Pilipino nagmamahal ng kalayaan. Tatayo ako! At ako ang mamumuno sa bansa ito para sa katwiran. At sa mga hindi pa masyado nakakakilala mga idol kay Pastor Apollo Kibuloy, ay siya pala ay sabi niya ay siya ay nakarating na sa langit at siya ay naparito lamang sa lupa mga idol upang gampanan ang kanyang tungkulin na iligtas tayo sa kapahamakan. At ayon pa nga mga idol sa kanya ay siya daw di umano Ang lakas ng trip, ano, nanggaling daw sa langit, tapos iligtas tayo sa kapamahakan, tapos pumuprotekta sa politiko. Kasali ba yun sa ano niya? Kasali ba yun sa role niya sa langit na protektahan mo yung mga Duterte sa lupa, ha? Ganun ba yun? ay mayroon ng mansyon sa langit at matagal na di umano siyang nakarating doon at bumaba lamang siya dito Sana sa all. lupa. Pakinggan ninyong mabuti mga idol at buksang muli ang inyong pangunawa at kayo na ang umintindi kung karapat dapat ba itong paniwalaan. Okay na ako sa buhay ko. Masaya na ako. Meron na akong accomplishment. Handang-handang makapunta ng langit noon pa. 50 years ago, I was ready to go to heaven because I have been there thousands of times and I saw my mansion there. Nandito lang ako para sa aking bansang Pilipinas, para sa kaligtasan ng mga kaluluwa sa buong sanlibutan. Yun lang ang dahilan kung bakit ako narito. Lakas ng trip, Pero ah. natatakot mamatay? Hindi po. Sapagkat ako'y nasa kanya at siya'y nasa akin. Kung kayo mga idol ay totoong mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay inyong maunawaan mga idol na si Pastor Apollo Kibuloy ay isang bulaang propeta na nagsasabi patungkol kay Hesukristo subalit inaangkin niya na siya si Jesus. Mag-iingat kayo mga idol sa mga ganitong klaseng tao sapagkat nasusulat sa banal na aklat sa Mateo chapter 24 verse 11 hanggang 23 at 24 verse 11 ay mababasa natin dito at magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanyang ililigaw ang marami. At sa verse 23 ay mababasa natin Lakas ng trip, ano, na, ano daw eh, nakapunta na daw siya ng langit. Eh, bakit sobrang takot siya ngayon? Kung ganun naman pala talaga. 'Di ba? mga idol, kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. 'Di ba? Verse 24, sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo patungkol nga mga idol kay Pastor Apollo Kibuloy? Naniniwala ba kayo sa kanyang turo at naniniwala rin ba kayo mga idol sa kanyang mga pinagsasabi? Malaya kang magbigay ng komento mga idol. Ibigay ang iyong opinion at reaksyon sa ating comment section. So, yun lang naman. So, again, ang video ito ay mula kay Opinion Mo TV. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. Ano? So, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun. 'Di ba? Malinaw pa sa klaro yun na yun nga, Pastor Apollo Kibuloy mas lalo tuloy nagmumukha siyang bulaang propeta. No? Grabe, biruin mo naman, men. Angkinin mo ba naman na meron ka ng mansion sa langit nang galing ka na doon? Tapos,
yun nga, yung claim mo na son of God ka, hindi na siya tumutugma ngayon. Kasi kung son of God ka, bakit ka natatakot sa tao? 'Di ba? Bakit ka natatakot sa pulis? 'Di ba? Ganun lang yan eh. Tapos, syempre, kung tawag dyan, kung wala ka lang talagang mga tauhan dyan, or wala lang talagang tawag dyan, wala lang talagang lumalakad sa pagtakas mo or pagtatago mo, hindi ka naman magkakatago ng ganyan katagal eh. 'Di ba? Baka nga 3 araw ka lang, makita ka na. Tapos wag mong sabihin na ganun-ganun, na dinadamay mo pa yung Panginoon na ayaw ka daw niyang isurrender. Kagustuhan mo naman na hindi sumurrender, 'di ba? Kasi hindi naman ganun yung Diyos eh, na parang itatago kita kasi kasi baka kikithiliin ka or whatsoever. Si Jesucristo nga eh, parang isinilang nga lang siya dito sa sanlibutan para ipako sa krus eh. Pagbayaran yung mga kasalanan natin. Tapos ikaw, ganun ka itatago ka sa mga tao. So ano yung purpose ng pagiging son of God mo kung itatago ka lang din sa mga tao na galit sa'yo? 'Di ba? Hindi kasi siya tumutugma, Though, dati pa naman talaga, kahit nung time na nakasuporta pa ako sa mga Duterte, hindi naman na talaga ako naniniwala kay Kibuloy. Parang ko lang siya eh, parang pampachill, ay hindi siya pampachill, parang lang ba, parang yung existence niya, parang okay, parang ganun-ganun lang. Di naman yung sinabi niya na stop, stop, stop. Parang napaano nga daw na ako, parang kengkoy lang eh. 'Di ba? So, yun lang naman. Si Kibuloy, ikaw lang naman yung ikaw lang naman yung nagpapahirap sa sarili mo eh. 'Di ba? Tapos ang nakakatawa dito, sasabihin ng ng mga tawag diyan, mga tauhan ni Kibuloy na wag niyo nang sabihin yung na kung wala ka talagang kasalanan, sumuko ka. Eh gano'n naman talaga eh. Kung wala kang kasalanan, sumuko ka. Para malinis mo ang pangalan mo. 'Di ba? Kasi may mga ibinabato, ipinupukol sa iyo eh. Alam nga naman hindi mo yun harapin. 'Di ba? So, yun lang naman kayo na masasabi dito. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, hanggang dito na lang. Opinion Mo TV, Filipino IC. So, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.